pang-gout. I can't let you go, baby. I just wanna tell you that. No, 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 no. Yeah. All of my friends say, girl, you better take care. 'Cause that man is trouble. It's kind of munggo day today. Kahit hindi Biyernes, parang gusto kong magluto ng munggo. Ika-partner ng pritong isda. Pero bakit nga ba related ang Biyernes sa pagkain ng munggo? Noong unang panahon dahil walang rep ang mga tao. In your Frigidaire cold pantry, there's a place for all your food. Dahil karaniwang bumibili tuwing Biyernes, mga panghapunan ang mga tao noong unang panahon, ang go-to pagkain nila is munggo. Dahil hindi ito madaling masira. Kaya bumibili yung tao ng ginisang munggo or nagluluto sila ng ginisang munggo para kahit paano meron pa silang pang-ulam sa mga susunod na araw. Dahil nga matagal itong masira. At ang pangalawang theory, tuwing araw ng Kwaresma, pinapayuhan ng pare ang mga tao ang pag-abstain sa pagkain ng karne tuwing Biyernes. Nang ama na di may kapal. Sa kadahilan ng ito raw ang araw na pumanaw si Jesus. Kaya simula noon naging tradisyon na sa Pilipinas ang pagkain ng munggo at isda tuwing Biyernes. Kaya yan ang topic natin ngayon kasi hindi Biyernes ngayon. Pero masarap kumain ng munggo at saka isda. So, ito na yung munggo na binabad ko na sa tubig, papakulang ko lang para siya lumambot dahil hindi ko siya nababad overnight. So, kailangan pala ito ibabad overnight. Pero, pwede naman siguro natin ibabad din, pakuluan, hanggang sa lumambot. So, yun. Then, ihanda ko na yung ingredients natin sa pagluto ng munggo. So, meron tayong pork belly. Gusto ko may pork belly yung aking munggo. So, ang ginagawa ko is, hinihiwalay ko ang taba sa karne. Para hindi na tayo ganun gagamit ng mantika, is gagamitin natin yung mantika ng taba ng baboy. Para sa panggisa natin. Para mas malasa siya kumpara sa gagamit ka ng separate na mantika. Tsaka hindi ganun ka greasy ang kalalabasan. Sabi yan ng nanay ko. Simple lang tong lutuin. Anybody can do it. By the way, meron pala akong frozen na malunggay leaves na binababad ko na sa tubig ngayon dahil walang mahirap makabili ng fresh na dahon ng malunggay dito. So, frozen lang, yun ang gagamitin natin. Then, the basic stuff. Bawang, sibuyas, kamats. So, yun lang yan. Simplihan lang natin. Hindi ganun ka-complicate. Gusto lang natin is masarap ang ulam ng ating pamilya. So, separate lang natin yan, yung taba and the meat. So, yun yung gagamitin natin panggisa. Kukunin natin yung mantika nitong taba. Ito yun ang ating mga basic stuff na panggisa. Then, the bawang, meron na ako mince dahil tamad ako. So, yun lang yun, basic stuff. Then, malunggay, leaves. Alright, let's cook. Alright, like I said kanina, ito yung uunahin natin, pagmamantikain natin tong taba. Lagyan mo na ng konting tubig. Hayaan lang natin siyang kumulo. Mag-dry at lumabas yung sarili niya na mantika. So, that's the initial one. And habang pinapakuluan natin tong munggo. So, hayaan lang natin siyang lumabas yung mantika. Then, yun ang gagamitin natin panggisa. And medyo natutuyo na yung tubig. So, pag natuyo na yung tubig is lalabas na yung mantika niya. Ayan, itong munggo natin is medyo, ayan, nagpuputok-putok na siya. So,
So maya-maya pwede nyo nang patayin yan. Habang hinihintay natin, lumabas tong mantika nila. Yun ang paggigisa natin para mas malasa. Dama! So nakita nyo na, nagbabrown na siya. Medyo napiprito na yung taba sa sarili niyang mantika. Hihi. So pwede na natin alisin yung taba. Actually masarap nga kainin to. So isang tabi muna natin, then mamaya babalikan natin siya. Ayan o. Ayan, ang dami lumabas. So babasan lang natin. So simple lang lutuin to. Maggigisa ka lang. Aray. Bawang sibuyas, kamatis, then the meat. Bango. So nakadagdag din ng lasa yung mantika nung taba kasi hindi na tayo gumamit ng other mantika. Yun na yung ginamit na rin natin na panggisa yung mantika ng taba mismo. Bawang. Ito yung gumigising sa inyong amoy pag linggo ng umaga habang nagpapatugtog yung magulang mo ng ano. If ever you're in my arms again. Sarap, may nag-welding sa kapitbahay, tumatahol yung aso, tumitilaok yung manok. Ayan. Sa mga dumadaan tricycle. The feels. The feels yan ng ano, Sunday morning. Then the kamats, lagay na natin yung kamatis. Ayan lang natin siyang mag-isa. Then pisa-pisain lang natin para lumabas yung lasa niyang kamatis. And the color. So ayan, hanggang sa maluto lang yung kamatis. Okay, pwede na natin lagay yung meat. Lagay na natin yung meat. Yung ano yung meat na walang taba kanina. Pamints. Lagyan natin ng patis. Patis. Ayan, lagyan natin yung patis. Para sumarap. Magic syrup. Yan pa ako natirang konting magic syrup. So, antay lang natin maluto itong carne. Medyo magtutupig na yan. Magmamantika. Ayan, pag medyo nagmamantika na yung karne, pwede nyong ibalik yung taba kanina para maglasa na rin siya. Halu-haluin lang natin. Pwede na rin natin ilagay yung munggo. So ilalagay ko, pwede natin isalin yung munggo kanina. Pero wag yung itatapon yung yung sabaw nito kasi pwede nyo pang gamitin yan na pang sabaw. Yeah, pisa-pisain nyo lang. Then, ayan, haluin nyo na. Ayan mukha na siyang munggo. Na madaming meat. So, medyo kumukulo na yung paglagay nyo ng munggo. Ayan, medyo kumukulo na siya. Pwede natin ilagay yung natirang sabaw nung pinagpakuluan nung munggo kanina. Tapos, pag medyo kulang pa yung sabaw, pwede nyo siyang dagdagan. Para sa akin, kulang pa yung sabaw. So, dadagdagan pa natin yung sabaw. Sayaan lang natin siyang kumulo. Then, titikman natin. After. Pwede nyo na siyang tikman kung okay ba yung lasa. So kung kulang lang sa alat, lagyan nyo lang ng patis. Hinahin lang natin siyang maluto pa ng konti. Diyan, pag medyo kumukulo na siya, tikman nyo pa rin kung okay na sa inyo. Kung okay na sa inyo yung lasa.
Oh my, ang sarap. Kung okay na sa inyo yung lasa, yung kaninang malunggay leaves na nakabili natin. So ito lang, ito kalahati lang to nung frozen na malunggay. So hindi nyo na naman sila lahat, pwedeng kalahati lang ng plastic na frozen. So lagay lang natin para magkaroon pa siya ng greenish. Ayan, no? Para na mukha siyang munggo talaga. So ayan, konting kulo lang din, ready na to. Alright. Okay. Ito na po ang ating munggo. So, luto na ang ating munggo. Masarap to, meron din ano yung sotanghon or sotanghon nilalagay. Pero wala na bili, nalimutan ko. But anyways, of course, pag may munggo ka, magandang partner niyan is pritong isda. So ito, nagpaprito na lang ako dun sa Seafood City. Kasi mabilis naman magprito dun kaya kung nagmamadali ka, magluto ka na lang ng munggo. Magpaprito ka na lang ng isda. So papakita ko sa inyo. Ito, ayan, nilagyan ko chicharrones. Tikman muna natin. Oh. Siyempre, dapat yan sa kanin. Lagyan rin ng konting meat, tsaka chicharron. Perfect bite. Perfect. Chicharon. Yan. Ito yung, nabili lang chicharon. May laman din yung chicharon. So, meron din laman yung chicharon na nabili ko. Kaya, bagay na bagay sa munggo nyo. So, cheers. Panalo. Siyempre, masarap yung may kanan. I would like to give a huge shout out sa mga commenters dun sa aking last video. I would like to give a shout out to Brother Junil, ang aking idol yan. Napakahusay niyan. Napakabait din yan. So Brother Junil and also Bing Natividad. Yan ang mga aking first commenters. Actually, only commenters dun sa aking last video. But thank you guys for supporting my small channel. At sana masarap din ang ulam nyo at ulam ng pamilya nyo. And I hope you guys have a wonderful week, a wonderful day. And I'll see you on my next video. Ayos. Panalo to, panalo. Siyempre, tilapia. Cheers. What did it cost? Everything. Man, I need a magic bullet straight through my head. Yeah. Wanna be in a better place. What I would do to be able to hate and stay.